Yan na yung Duterte, Marcos Duterte. Mamili kayo. Marcos Duterte. Duterte lumalaban sa droga. Marcos gumagamit ng droga. Hanggang ngayon, hindi ka nagpapa-hair follicle test, Bongbong Marcos. Ibig sabihin, gumagamit ka ng droga. Ganun kasimple. Magpa-hair follicle test ka, BBM. Ang war on drugs ay madugo. Putragis hindi pwedeng hindi madugo yun. At yung mga kriminal may baril. Maganda pa ang baril kaysa sa PNP. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, huwag niyong subukan. Diba? Paulit-ulit yan. Huwag niyong subukan or I will gurgur you. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nag-aalab na balita mga kababayan. At unahin na nga natin itong dilema na sinasabi ni Kadado mga kababayan. Sising-sisi no itong si Kadado na binoto niya itong si Bonget mga kababayan sapagkat kitang-kita ang kagaguhan na ginagawa sa mga Duterte. Na ngayong nakaupo ito no, napakatahimik at walang kibo. Ngayong ginigisa itong si Tatay Digong at VP Sara na may katotohanan ba talaga ang chismis na itong sina Liza Butad, Tambalos at Bonget ang may pakana ng lahat na ginagamit ang mga huwad na committee upang i-defame o mawalan ang popular ng mga Duterte? Grabe naman yan. Dagdag pa niyan na bakit ang hirap ipaintindi no dito kina De Lima at Hontiveros ang ginawang laban sa droga ni Duterte na ang kagustuhan niya lang niya bigyan ng proteksyon at kapayapaan ng kanyang sasakupan nang hindi na lumaganap pa ang mga adik o kasamaan na bumabalot sa bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, pati itong si Madam Maharlika may revelasyon dito sa pangyayaring ito na ngayon mga kababayan tila'y may emergency meeting di umano itong sinatambali sa Bonget na gusto na di umanong birahin na literal itong si Tatay Digong. Naku naman po, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kawawa Pilipinas. Bongbong Marcos, tumigil ka na sa ginagawa mong kagaguhan. Na? Buta na kayo. Mga hinayo pa kayo. Binoto kita, Bongbong. Binoto kita. Nagsisisi ako na nilagay kita. Kaya putang yun ang yan. Pagka nagkaroon ako ng pagkakataon ituwid yung mali, itutuwid ko. Ngayon, kung mga kasama ko, ganun din ang isip, magkaroon ng pagkakataon, ituwid yung pagkakamali namin, itutuwid namin. Nagkataon, si Inday Sara, iniisip din niya, tuwid yung pagkakamali, o di, tutuwid din niya. Kung ang daming Pilipino, milyon-milyon, ang mag-isip na tuwid yung pagkakamali, matutuwid. Bakit? Because there's a choice. Kung hindi tayo mag-iisip na ituwid yung pagkakamali, dire-diretso Pilipinas na lubog. Lulubog yung barko, okay, aeroplano, babagsak na ganyan, hindi na mare-recover. Yung nakita nyo sa Senate hearing, pumunta na gis na mga yan, there is a choice. Kung titignan ninyo, saan kayo kakampi, mga kababayan? Naiiling nga ako Bakit napakahalaga kala Risa Hontiveros at sa mga congressmen, kala De Lima, kala Shell Jokno, ang issue ng EJK? Bakit napakahalaga sa inyo yung rights ng mga namatay pero hindi nyo pinapahalagan, ganun ba? Yung rights, yung karapatan ng lahat ng nabiktima ng droga. Yung nasirang pamilya. Yung na-rape na mga babae. Bakit hindi mahalaga yun? Bakit pinipilit nyo yung idawit si Duterte, pati si Sara nga pati si Bato, lahat ng mga PNP na lumahok dyan sa war on drugs na yan. Mga putang yan. Hindi nyo pa nakikita na ang ganda na naging resulta ng war on drugs. Tapos you are taking the avenue na naratibo na talagang imbitahin nyo pa yung ICC na wala namang jurisdiction sa atin. Kaya nga sabi ni Duterte, pailan nyo ako ng kaso. O, di tapusin na natin to, pailan nyo ng kaso. Magpapakulong nga daw siya. Huwag nyo lang ikulong yung mga polis. O, natatakot kayo. Bakit? Kasi pagka yan kinasuhan nyo at yan ikulong nyo, timbog kayo. Yun ang dilema nyo. Kaya kinakailangan ICC, kinakailangan abroad ang mag-imbestiga
para kunin siya dito. Mga PI kayo. Hindi mangyayari yun. ICC, wag na kayo mag-attempt na pumasok dito. Gugulpihin namin kayo. Kami mismo, gugulpihin namin kayo. Persona non grata namin kayo. Mga hinayupa kayo. Okay, makikialam sa amin. This is a purely Philippine activity. No? It's a purely Philippine sovereign matter. Hindi kayo dapat makisawsaw dito. At kayong mga Pilipino na nagpupumilit na ikabit ang Duterte na yan, presidente, no? At sila Bato. Tatayuan ko si Bato na idadawit ninyo sa EJK, ang mga PI kayo. Kasi kitang-kita kayo eh. Ang motibo ninyo personal, agenda. No? Motibo ninyo. Ano kayo eh, list kayo sa katotohanan na 100,000, 300,000, 30,000, 100,000, 300,000 ang sumurrender. Buhay yun. Sipin nyo. Bakit nyo pipilit na may utos na patayin? Kung may utos na patayin, bakit buhay yung 300,000? Bakit buhay yung 1.6 million? Correct. Kung ang war on drugs ay madugo, putragis hindi pwedeng hindi madugo yun. At yung mga kriminal may baril. Maganda pa ang baril kaysa sa PNP. They can afford to buy weapons na balang magaganda. May mahaba, may maikli sila, kumpleto sila because they can afford to buy. Ang tanong nga, paano nangyari yun? Nakakabili sila sa ibang bansa. Sino kakontsaba nilang mga politiko at mga government official na libre sila nakakapasok, dumadaan pa sa customs o hindi kaya nagbabackdoor sila? Siguro kadado kung walang Duterte na naging presidente sa nagdaang panahon, baka tuluyan na talaga tayong naging narco state. Namantakin nyo yun mga kababayan. Ganon kadami ang mga adik na sumurrender. Yun ang puta. Tapos nung tatratuhin yung Duterte na criminal. Kaya ako nagagalit. Real talk. Real talk. Walang politika. Walang politika. Linti kayo. Linti kayo. Ang issue is yung droga na namamayagpag sa Pilipinas. Maraming biniktimang pamilya, mga kababayan natin, mga kababaihan, mga kabataan. Sinira yung buhay. Yun nga lang, nananahimik eh. Kaya ako, worry ko eh. Kunyari, anak ko, magpa-party. Puta, yan lang yan. Lagyan ng ecstasy yung kanyang iniinom. Puta, kaya nga sinasabi namin, magnawag ka. May bibitawan mo, inumin mo, pupunta ka Kaya CR. Hindi. nga. Punta na, pagka ganun, tapo mo na, palpalitan mo. Mamaya, lagyan ka ng droga yung iniinom mo, patay ka. Tapos kung mamaya ikaw, peer pressure, voluntary, inom ka, wala ka. Ito yung mga kabataan natin. Kaya nga is the worry of every parent, matitinong magulang. Ngayon, kung ikaw, magulang kang lulong ka sa droga, hikayati mo pa anak mo, pat session kayo. Baka pati kayong mag-anak, kayo mag-o-orgy. Yung walang kwentang mga Pilipino itong mga pinipilit ikabit ang Duterte, si Digong, Bato, PNP natin sa EJK. Putang ina nyo. Hayop kayo, PI. Kakabit nyo sa... Ang ganda ng naging resulta ng pipilit ninyo kasi na buhay nga yung 300,000. Napuno nga yung kulungan natin. Pipilit ninyong order yung EJK. Saywar nga yun eh. Hindi nyo maintindihan kasi. Kasi pang ano lang kayo, pang opisina lang kayo eh. Hindi nyo maintindihan, never nyo maintindihan. Hindi kayo mawak ng tao. Hindi kayo, wala sa responsibilidad nyo yung kinabukasan ng isang syudad, ng buong Pilipinas. Hindi kayong iniiyakan. Sasabihin nyo ng nung iba dyan, lumapit sa akin yung mga biktima, etc. Puta na yun. Paano kayo, that's BS. BS talaga. Kaya huwag nyo na dapat iboto yung mga ganyang klase, mga pipitsugin, mga
Mga walang kakwenta-kwentang mga government official yung ganyan. Kita nyo, nagiging problema. They spend money para lang gamitin ng Malacanang, kaalyado ng Malacanang to bring about yung ganyang gusto nila. Kaya nga, ang sa akin, decide, mga kababayan, decide. Mamili lang kayo, dalawa lang yan. No? Yung on a lower level. O sige, gusto nyo, yan na yung Duterte, Marcos Duterte. Mamili kayo. Marcos Duterte. Duterte lumalaban sa droga. Marcos gumagamit ng droga. Hanggang ngayon, hindi ka nagpapa-hair follicle test, Bongbong Marcos. Ibig sabihin, gumagamit ka ng droga. Ganun kasimple. Magpa-hair follicle test ka, BBM. At kayong mga nakapaligid sa kanya, lalo na AFP, PNP, siguraduhin nyo mag-hair follicle test yan. Kasi hanggang hindi yan nagpa-hair follicle test, gumagamit ng droga. At yun na nga mga kababayan, narinig natin si Kadado at ngayon naman dumako naman tayo dito kay Madam Maharlika na dapat na talagang kumilos ang sambayan ng Pilipino sapagkat lalong naging mainit ang mga mata ng mga kalabang kampo ng mga Duterte. Addictus Benedictus. Pulis na addict. Pero nung naupo si Pangulong Duterte, tumigil. Sabi ko, oh wow, ganun ka-power, yung bunganga ni Duterte. Oo, sabi niya, takot kami, baka kasi mawalan ng trabaho yung kapatid ko, kawawa naman yung kanyang pamilya. So, this is coming from people that, yung mga natin, mga kakilala natin. Diba? So, kaya yung war on D talaga ni Pangulong Duterte, effective yun sa mga taong ayaw ng mayagpag ang mga addictos. Hindi lang effective ang war on D ni Pangulong Duterte sa katulad ng mga protektor ng war on D, katulad ng Quadcom, katulad dyan nila De Lima na mas pinoprotektahan nila ang buhay daw ng mga pusher, ng mga inosente. Don't get me wrong. Kahit ako, ayaw kong may namatay na mga 3 years old, si Kian o kung sino pa man, di ba, na biktima. Di ba? Pero kung ang mga magulang nila ay mismong promotor ng pag-push, yan ang tinatawag na madadamay talaga ang anak mo. Imagine mo, ikaw, kayong dalawa dyan, kayo palangga dyan. O ito, kunyari, jowa ko, to kami, nag-addictos kami dito, ganyan. Tapos mga anak namin dyan, 3, 4, tapos bigla kaming ni-raid ng police, tapos nang laban ng isa sa amin, yung jowa ko or something, magkaputukan, nabaril yung anak mo or something ganyan, madadamay talaga. Yan yung collateral na tinatawag. At may report na yung tatay ng Kia na yun, sabi nga ni Senator Bato, ay talagang user o addictus benedictus or pusher or something. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, wag niyong subukan. Diba? Paulit-ulit yan. Wag niyong subukan or I will gurgur you. Kung matino kang tao, bakit ka mag-a-addictus? Although, naintindihan ko, ang mga kabataan, sila ang number 1. They are vulnerable. Sila ang number 1 na biktima ng mga polboroni. Kaya nakakaawa kayo. Sino ang magagay dyan? Mga magulang. Although, hindi mo pwede sabihin na dahil nag-adik-adik yung mga anak mo, failure ang magulang. Kasi hindi lahat ng bata sumusunod sa magulang, lalo na kung na-impluwensyahan ng kaibigan, na-impluwensyahan ni Bangag Jr., na mismo ang anak ni Bangag Jr. ay na-impluwensyahan niya mag-addictus benedictus. So, ang pinaka-common denominator dito natin, mga palangga, tayong mga nagsusuporta sa war on D ni Pangulong Duterte, yung matodas, yung mga demonyong mga addictus. Ulitin ko, sa panahon ni Duterte, ni Bangag Jr., mga kababayan, pinapalaya ang kanilang mga kakilala, mga kaibigan na manufacturer ng pulburon. Huwag na tayong lumayo kay Sayarot na nahuli, pero itong Mayo, itong taon na ito, absuelto. Imagine mo, ulitin ko ulit si Mark Anthony Sayarot nahuli, kinasuhan, kasama pa nga doon si sino kasama nito? Tingnan ko lang yung picture. Hanapin ko yung picture kung sino kasama niya. Bullet, di ba? Si Bullet, kasama niya, di ba? Napakita ko na sa inyo yon dati. But anyway, nahuli, na-intercept, yung mga grupo ni Sayarot ng Australian Federal Police, halos lagi-lagi ko sinasabi yan. Dahil, sa panahon ni Bangag, absuelto, walang kaso, 1.8 kilograms ng pulburon sa alitagtad, nasa na? Ang yabang-yabang ni Bangag,
Kinabukasan, naging 1.6 na lang ang timbang ng pulburon. Kinabukasan, naging 1.4, naging 1.2. Nasa na ang driver ng alitagtag na yan? Bakit hindi yan imbestigahan? Sino ang mga kasabwat ni driver alitagtag? Wala. Kasi si Marcos Jr. ang pinuno, si Lisa Tanas, si Tambaluslos ang pinuno ng mafiyang gobyerno. Correct. Now you know. Doon pa nga lang sa panawagan natin na magpa-hair follicle test to, hindi nga magawa. Halatang may tinatago nga mga kababayan. Anong maasahan natin sa bangag na administrasyon? Kung ito palang si Bongbong Marcos, si Liza Butad, Tambalos, ang mga tunay na mafia sa ating bansa. Mantakin nyo yun mga kababayan. Grabe naman talaga. Hindi pa ba malinaw sa inyo yan mga kababayan? Nagbalikan na naman lahat ng mga adiktos, sabi ni Tito Bam. Wating-wating, Diyos ko Lord, Pilipinas, dadada, kawawa talaga. Sabi ni Barkadahan. Kaya kawawa talaga, biglang bumaba ang timbang ng shabu, sabi ni Hit. Ayun na nga mga palangga. So it's really up to you. Kung kailan kayo, kailan kayo kikilos, at least ngayon, binuking natin. Okay, to sum up, ang mafyang gobyerno, mafia, si Lisa Tanas, si Tambaloslos, si Bangag, at lahat ng mga kaano nila, mga kabangagan nila, magmo-mobilize ng tao, mga makaliwa, gamitin kay Pangulong Duterte, maglabas sila ng mga placard. So what is your duty? Sabi ni Trollbuster, yes. Yung Bureau of Customs Drug Smuggling, yeah. Lahat yan, paulit-ulit, araw-araw ginagawa nila. Ang dami nating expose. So if I were you, ano daw? Michael Lopez, Miss Marlica, kung hindi pumayag si Kilay, gumawa na lang si Senator Bato ng live interview kay Miss Cathy B, nagtulad ng ginawa ni BP Sara noon. Sa gitong malalaman ng taong bayan. Yeah, Senator Bato, bago gusto mag-press con. Isama mo si Cathy, mag-press con na lang tayo, Senator Bato. Baka makatulong pa sa'yo manalo ka. Patawag mo kami ni Cathy Binag. Magpa-press con tayo. Gamitin natin platform mo. Magpa-press con tayo. Tanungin mo ako. Pwede. Kung tungkol dun sa mga authenticated bangag. Let's do it. Tama, sabi ni Palangga, Michael Lopez. That's good idea. Sige. Para game na game kami ni Cathy dyan. They're all corrupt, sabi ni Haribet.